Nangako po ang liderato ng Senado na pagiging patas o magiging patas ang kapulungan kapag naisumite na sa kanilang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon po yan ng Senado sa sinabi ni Attorney Salvador Panelo na 4 daw kaagad sa mga senador ang siguradong i-convict ang bise kapag nagsimula ng gumulong ang impeachment trial sa Senado. Kabilang po sa tinutukoy niya si mismong Senate President Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Pero ang giit ni SP Soto, mananatili silang patas. Sa katunayan, naghahanda na raw sila para rito at kumuha na rin siya ng legal refresher course bago ang napipintong paglilitis ng Vice-Presidente. Nangako naman po ang DSWD na maghahatid ng tulong sa mga naulila ng rider na binawian ng buhay habang nakapila sa ayuda sa Quezon City. Nakausap na ng ahensya ang kaanak po ng 44 anyos na rider. Sasagutin daw ng DSWD ang gastusin sa ospital at maging ang pagpapalibing ng lalaki. Nitong Sabado nang biglang himatayin ang rider sa payout site, dyan po yan sa Quezon Memorial Circle. Sinubukang i-CPR ang lalaki at dinala sa ospital pero hindi na po ito umabot ng buhay. Hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng lalaki. Pero sa monitoring ng Pag-asa, 38 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Quezon City noong araw na iyon. Para raw maiwasang maulit ang insidente, inaayos na ng DSWD ang sistema para maihatid sa mga e-wallet ang ayuda. Hindi natin gusto itong nangyari. Gusto rin po naming ipaliwanag na alam namin na we should have done better and we could have done better and we will do better. Kaya nga meron tayong mga pamamaraan din na isinasaayos para sa pag-adapt din ng digital systems para sa mga susunod na pamamahagi ng cash relief assistance. Yan nga po ang tinig DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Sa ibang balita, magsasanay po ang libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano sa pinakamalaking balikatan exercise sa ating kasaysayan at nagsimula na po yan kahapon. Mahigit 17,000 mga sundalo ang lalahok sa balikatan ngayong taon. Kabilang po sa mga idadaos na pagsasanay ang firing simulation ng BrahMos supersonic missiles ng Philippine Air o ng Philippine Marines. Magkakaroon din ng multilateral maritime exercise o joint sail patrol sa West Philippine Sea. Isa rin sa inaabangan ang paglahok sa kauna-unahang pagkakataon ng mga sundalo mula po sa Japan. May mga kalahok din mula sa Australia, Canada, France at New Zealand habang 18 bansa ang magsisilbing observer. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.